messenger message na pinadala ni Madriaga to Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Sinabi niya doon na magiging state witness daw siya at yun ang magiging vehicle niya para makalabas ng kulungan. Kaugnay sa mga alegasyon kay Vice President Sara Duterte nang nagpakilalang dating aide umano niya na si Ramil Madriaga, makapanayan po natin ang abogado ni VP Sara na si Atty. Salvador Paulo Panelo Jr. Magandang umaga po, Atty. Panelo. Magandang umaga, Igan, at sa mga tagapanood niyo. Sa proceedings kahapon, naglabas ang mga video at litrato si Madriaga na kasama niya si VP Duterte. Patunay raw na magkakilala sila. Hindi pa ba sapat yun, Atty.? Hindi. Actually, Igan, kami nga ho ang nag-supply ng mga litrato na yon. Doon sa perjury complaint pa lamang, inunahan na po namin siya para mapaliwanag na yung mga ganong klaseng litrato, hindi po yun pwede maging pruweba na magkakilala sila. Bakit? Kasi puro sa kampanya po yung pinakita niya at kunyari, isahin na po natin yung... Alam mo, kung maaalala ninyo, 2016, diyan mahilig si Vice President Sara Duterte. Before pa data, ewan ko kung 2022 ito Naalala ninyo, siya rin yung nangampanya sa tatay niya. Ayaw nilang tumakbo. Silang lahat ayaw patakbuhin si Pangulong Duterte bilang presidente. Magkakapatid. Yan ang sinabi ni Baste. Pero nung wala na, simula na yung kampanya, no choice. Kaya nga yung kapatid niya, di ba, nagpakalbo pa si Inday noon. At talagang siya yung gumawa pa ng, anong tawag dun, yung bus na nag-iikot. Siya talaga yung pumupukpok, tumutulong sa kampanya. Ibig sabihin, pagdating sa kampanya, aktibo yan si VP Sara Duterte. Kaya no doubt, itong 2022 campaign, magiging aktibo yan, lalo na kung sarili niya na yung kinakampanya niya. At marami talagang grupo, kita nyo naman yung nangyaring last PDP na na parang samahan. Hindi PDP lang yun, maraming grupo yun. Marami doon, Inday Sara for ganito, Sara Duterte for ganyan. At yan, na-establish na yan noon pa, way before. Ganyan talaga si VP Sara Duterte. At ano siya sa tao, hands-on siya. Siya talaga yung kumakausap sa mga tao. Kaya nga yung kalokohan ni Madriaga na porket may video, maniwala ko kayo sa hindi. Marami yung, hindi lang ako napapasama. Dahil po, naalala nyo yung nag-zoom sila? Sila yun. Kasi usually, umaga. Kaya hindi ako napapasama, umaga kasi. O kaya umaga ina-announce, tapos sa tanghali, alam nyo naman ako, panggabi ako Panggabi ko nagigising, tapos busy na ako sa gabi. Kaya hindi ako naaano dyan. Pero laging may ganyan. Kasi gusto ni VP Sara Duterte marinig yung mga tao. Akala kasi nung iba na para bagang nagbibigay siya ng instruction, hindi, marunong makinig si VP Sara Duterte sa mga hinaing ng tao. Yan ang totoo. Zoom meetings or virtual meetings, talagang ganun po ang paraan noong mga panahon na yon na makipagkita sa mga supporters, sa mga volunteers para sa kampanya dahil may pandemic po ng mga panahon na yon. Hindi ba po? Tapos yung mga Zoom meetings po na yon, maramihan po yun, hindi yun one-on-one meetings with Ramil Madriaga. Tapos yung pinapaulit-ulit kahapon, yung happy birthday Sir Ram, di ba? Yung birthday greeting na yun, alam naman po natin na yung mga celebrity, di ba po, nagre-request sa kanila na batiin yung mga tao, tapos may papel. Yun po mismo ang pruweba na hindi sila magkakilala. Dahil kung magkakilala talaga sila, hindi po kailangan na gawin yon ni VP Sara na isulat yung pangalan niya doon sa... Correct. Alam mo ba na pag gusto mo magpabati kay VP Sara Duterte, may sinisend na papel para fill upan yun, kung ano yung birthday, ano yung pangalan. May ganun. Ganun ka-organisado kay VP Sara Duterte. Kita nyo? Hindi, ito hindi ako sa hindi ako sa kung mapapansin nyo, di ba, taon-taon binabati ako ni Pangulong Duterte.
Hindi ho siya nagbabasa ng script. Kasi alam naman niya talaga dahil nanunood nga po siya dito sa vlog. Kasi kilala niya naman ako. O, lagi niya, banat, banat. Di ba, gumaganyan-ganyan niya pag nagbibideo tayo. Kasi alam niya naman talaga. Pero pag hindi niya kakilala, talagang isinusulat yan. Para sigurado mabanggit ng tama. Di ba? Ganun yan. Kaya sa Office of the Vice President, since marami nagpapabati dyan, ipapadala yung papel. May fill upan kang form para batiin. Ganun. Ibig sabihin, hindi ka kilala. Tanungin kita. Kunwari babatiin mo yung kaibigan mo, yung best friend mo. Kukuha ka pa ba ng papel? Sandali, lalagay ko nga pangalan ni dito. Halimbawa ako, babatiin ko yung mga kasamahan ko, Banateros. O, diba, si Sir Jack. Susulat ko pa dito. Happy birthday, Sir Jack. Happy birthday, Sir Jack. Pag ginawa ko yun, offending yun. Sandali, magkakasama tayo sa grupo Happy birthday, Coach Oli. Butik na naman ako magbura. Baka pagalitan ako nung kapatid ko. Bakit mo sinulat pa niya? Di mo alam pangalan ko? Di mo ako kilala? Hayop ka? Lagay ko, happy birthday, Coach Oli. Lagay nga natin dito. Anong punto doon? Pag sinulat ang pangalan mo, meaning, hindi ka niya kilala. Acquaintance, oo. Nakita, nakasama, isang beses, dalawang beses, pero hindi kayo nag-uusap. Hi, hello lang. Sa dami ng pansinin ninyo, ito. Kung maalala nyo si Bruce, di ba? Si Atty. Bruce, yun talaga ang close ni, naalala ko kasi yan Naalala ko yan nung laging, tawag dito, ginagamit ni Thinking Pinoy na kunwari close sila ni VP Sara Duterte. Yung sinasabi niya, lagi niya yun Kasi ito si Thinking Pinoy, rin to manggagamit din ito Yung lagi niya sinasabi na close sila, o katext ko nga si VP Sara Duterte, name dropping ang ginagawa niya lagi. Tapos sa totoo lang, yung mga kaibigan ni Bruce noon, natatawa kami. Kasi kinikwento sa amin ni Bruce, hindi naman sila close, hindi Thinking Pinoy, tsaka si VP Sara Duterte. Pero lagi niyang binabanggit para lang sabihin sa inyo na close. Kaya natatakot ako dyan Doon sa mga taong laging sinasabi, kaibigan ko si ganito. Kaya nga ako lagi ko sinasabi, di ba? Pag nagkita kami ni VP Sara Duterte, nag-usap kami, in-interview, pero hindi kami magkaibigan, hindi kami close niyan. Lagi ko sinasabi kasi ayokong mapagbintangan nag-name drop ako. Unless talagang totoong nagkakausap kayo. O tulad kay Pangulong Duterte, talaga naman, nakikita nyo naman siguro yun Di ba? Hindi ko kailangan i-name drop kasi talaga naman pong nag-uusap kami noon. Every time na nagkikita kami noon, nagtatanong, nangangamusta siya tungkol sa mga social media. Totoo nag-uusap kami noon. Pero si VP Sara Duterte, hindi porket na-interview ko, abay ganun na kami. Wala ko sinabing ganun. O kaya si Baste, hindi ko sasabing, si Baste, ano ko yan? Best friend ko yan. Kainuman ko yan. Hindi ko gaganunin. Bakit? Hindi naman Magkakilala kami. Oo. Pero hindi ko masasabing best friend kami o close kami niyan. At hindi ko gagawin yun. Kasi sa totoo lang, naiirita ako sa ganyan Yung name dropping. Ugali natin mga Pilipino pag nahuli tayo. Kaya sandali, tatawagan ko si General. O tatawagan ko si Mayor. Kahit isang beses lang kayo nagkakilala ni Mayor. Nagkita lang kayo ni General, di ka niya nga maalala, tas tatawagan mo. Anak ka ng tutsa. Tama, mali. Ang dami ganyan tayo mga Pilipino Yung mahilig sa name drop. Di ba? Eto, binati ka lang. Hindi, close kami yan. Close kami yan. Ano kami niyan, ganyan kami niyan. Nagbigay pa nga ako dyan Kami rin, nagbigay din kami ng sombrero. Ibig sabihin, close na kami ni VP Sara Duterte dahil nagbigay ako ng sombrero sa kanya. Hindi ko pwede i-claim na ganun. Ang kapal ng mukha ko. At alam nyo, ayun na ayun namin. Ako, ayoko yan talaga. Yung mag-feeling na close. Minsan lang kayo nagkita, minsan lang kayo nagsama, close na. Ang kapal ng mukha mo. Papel, tapos batiin ng ganon. In fact,
bago pa man lumabas yan, kahapon, nakita na natin yan sa social media at nakausap na po natin mismo yung tao sa opisina ni VP Sara na kumukuha ng mga birthday greeting na yon, yung nag-shoot mismo ng video at papatunayan niya sa isang testimonya na ginagawa lang ni VP Sara yon sa mga taong hindi niya kilala. Okay. Eto, 24 oras lang umano nalustay ng bise ang 125 billion pesos na confidential funds at si Madriaga raw mismo ang naghatid ng pera sa iba't ibang individual. Kasi lumitaw noon, 11 araw eh. Anong reaksyon dito? Considering the source, which is Ramil Madriaga, tingin po natin kasinungalingan lahat yan. Kasi wala naman po talaga siyang involvement at all dun sa confidential funds or kahit anumang in any capacity. Hindi naman siya nagsilbi bilang trabahante ni VP Sara. So kasinungalingan po niya, po lahat yan. Ang gusto ko po iparating sa mga kababayan natin ay yung mga mabibigat na alegasyon niya laban kay VP Sara, pati na rin kay Pangulong Duterte, ang problema sa kanya, wala siyang ebidensya. Diba? Yung mga delivery umano, puro cash. So wala siyang pruweba. Kahit picture, wala. Yung mga instructions, puro verbal or over the phone. Grabe nga eh. Isipin mo. Paano kaya kunwari sabihin ko na lang, si Pangulong Duterte, binigyan ako ng kotse niyan. O si Pangulong Duterte, binigyan ako ng mansion niyan. Kaninong pangalan? Sa pangalan ko. Kasi ayaw niya ipangalan sa sarili niya. Can you say that is an evidence? How stupid you are if you say that's an evidence. Diba? Kailangan meron kang supporting evidence na magpapatunay na talagang ibinigay sa'yo yan. Video na itinutur ka, video na talagang inabot sa'yo, yung susi. Hindi pa pwedeng, hindi, binigay sa akin yan. Paano kunwari sabihin ko na lang, kunwari, halimbawa lang naman, pangarap ko, bumili ng Tesla. Binigay sa akin ni Elon Musk to. Kaya nga ako may Tesla eh. Hindi ba kanya yan? O binigay niya sa akin yan. O sino yung mga kababayan natin dyan na may Tesla, lalo na sa Amerika? Sabihin ninyo, binigay sa inyo ni Elon Musk. Prepaid phone pa ang gamit, so hindi ma-verify. So, ibig sabihin, hindi niya mapapatunayan. At convenient para sa mga sinungaling na wala naman talagang ebidensya. Ngayon, Igan, baka sabihin, illegal na activity yan, kaya sinadya na hindi matetrace. Okay. Diba? Okay. Pero dapat sige. may ibang batayan. Anong halimbawa ko? Kunyari, dito sa flood control scandal, itong si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez. Bakit kahit na yung ibang mga sinasabi nila walang ebidensya, bakit naniniwala ang tao sa kanila? Kasi mga pinuno sila ng DPWH sa Bulacan kung saan nangyari yung korupsyon. Sila yung mga opisyal doon, sa kanila dumadaan yung pera, sila yung nag-a-award ng kontrata. So meron silang personality at impormasyon para sabihin yung mga yon. Pero si Madriaga, hindi naman po siya konektado kay Vice President Sara eh. Outsider po siya. Ang pruweba niya lang na magkakilala sila, itong mga picture sa kampanya at itong birthday greeting na hindi po nagpapatunay na nagtatrabaho siya in a sensitive capacity for the Vice President. Kaya wala pong katuturan yung testimonya niya kahapon. Kahit sabi niya na siya nag-dispose ng 125 million pesos. Opo, dahil kasinungalingan po yun, 100%. Okay, kung hindi siya pinilit, no? O kaya may kapalit itong kanyang testimonya, ano nakikita niyong motibo ni Madriaga laban kay Vice Sara Duterte? Actually, dun sa perjury complaint, Igan, na napakita na natin yung motibo niya. Okay. Sa isang Facebook Messenger message na pinadala ni Madriaga to Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, sinabi niya doon na magiging state witness daw siya at yun ang magiging vehicle niya para makalabas ng kulungan. So si Madriaga mismo nagsabi niyan. 'Di ba? Nung kinukumbinsi niya si Nolasco daw. Kasi nga daw magiging state witness. So galing mismo kay Madriaga yung word na yon.
So therefore, I conclude. Sabi nga nito ni Panelo, ni Attorney Paulo Panelo, that's the very reason why Madriaga is doing these things o kaya saying these lies para siya ay maabsuelto sa kanyang kasalanan. Alam na natin. Yun lang pala yun. So sinasabi niya doon sa text message na, Colonel Nolasco, sabihin mo na lang, bumaliktad ka, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Kasi ako, hindi naman ako makukulong kasi magsa-state witness ako. So yun po ang motibo para makalabas po ng kulungan. Okay. Maraming tatanong. Sige po. Igan, hindi niya sinagot yun Hindi niya sinagot yun kahapon sa testimonya niya. Hindi niya rin yun sinagot sa counter affidavit niya na natanggap din namin kahapon doon sa perjury complaint. Okay. Eto, ba't hindi dumalong personal si BP Sara para harapin niyang personal itong si Madriaga? Una-una po, hindi po kinakailangan dahil si Ramil Madriaga na po mismo mag-isa ang sumira sa kredibilidad niya. Dahil yun nga, wala siyang mapakitang ebidensya, puro laway lang ang puhunan niya. Pangalawa, kung napansin nyo kahapon, nagmoro-moro yung mga miyembro ng House Justice Committee na kesyo hindi daw pwede mag-probing questions. Paano po mako-confront si Madriaga? So, ibig sabihin, kung nag-attend man si VP Sara para kumpontrahin tong si Madriaga, tanungin at palabasin na nagsisinungaling siya, hindi rin siya makakapagtanong. So sa madaling salita, nonsense kung darating pa si VP Sara Duterte. Hindi katulad ng sinasabi ng mga bayarang media at saka mga bayarang vlogger ng palasyo na takot daw si VP Sara Duterte. Mga tanga. Walang sense kasi bawal naman tanungin si Madriaga. Bawal tanungin yung iba pang resource person na ihaharap nila. Again, this has nothing to do with the impeachment. Wala ho masasaysay itong ginagawa ng Kamara. Walang saysay. Kasi alam natin, luto na yan eh. Alam mo, maniwala kayo sa hindi. Itong turo sa akin sa negosasyon. Nakalimutan ko na sinong mentor ko ang nagturo sa akin ito eh. Don't negotiate with the person na sarado na isip. Bakit kapag makikipag-negotiate, makikipagtalo ka pa doon sa taong sarado na isip? You're just wasting your time and wasting your money. Why? Time is money. Ibig sabihin nun, yung oras mong yon, pera yan eh. Kung ano man pinag-aksean mo, pera katumbas niyan. So wag mo nang i-waste yung time mo sa taong hindi mo na mababago isip. Talagang yan na yan. Fix na utak niyan. Ganyan na talaga yan. Pagdating sa negosasyon. Ganito rin dito. Pag ang isang grupo, etong Kamara, fix naman na utak sa kanila eh. Na we want to impeach VP Sara Duterte. We will bring that to the plenary and hopefully to the Senate. Fix na sila. Bakit ka pa pupunta dyan? Useless piece of tae. Di ba? Useless. Kaya hindi na kailangan pumunta ni VP Sara dyan. Bababuyin lang siya, optics, tapos hindi siya pagsasalitain. Kabastusan lang ang gagawin sa kanya dyan. Kaya tama yung desisyon ni VP Sara Duterte. Kasi kahit mismo yung mga tanong ng mga House Justice Committee members, hindi pinayagan ni Chairperson Luistro. Okay. So, wala pong punto. Attorney Panelo, yung waiver, hindi ba kayo nababahala doon sa bank account ni Madriaga? Walang katuturan kasi sabi niya ginawa daw siyang dummy ni PRRD. Tapos yung accounts daw nasa pangalan niya. So kapag nag-sign siya ng waiver, anong mapapatunayan nun? Ang mapapatunayan lang is yung bank accounts nasa pangalan niya at kung anong laman ng account. Hindi yun mapapatunayan na kay PRRD galing yung pera. 'Di ba? Tama. Kaya katawa-tawa eh. It was a spectacle, it was a performance.
nabasa Alam mo yung mga ginagawa ni Sak sa kamera, sa totoo lang, it won't stand sa court. Sa totoo lang it won't. Wala talaga. Kaya mga kababayan, habang tumatagal, lalong lumilinaw na hindi lang mahina ang script ni Madriaga. Mukhang sarili niyang kampo pa ang sumisira sa kanyang istorya. Dahil kung mismong Malacanang at si Marcos mismo ay tinatanggi ang aligasyon niya, paano ngayon maniniwala ang taong bayan sa isang kwentong hindi magkakatugma kahit sa hanay mismo nila o sa kampo mismo nila? Kaya malinaw, hindi ito usapin ng katotohanan, kundi usapin ng desperasyon at palusot. Kaya kayo, ano masasabi ninyo? Sa tingin nyo ba nabuking na si Madriaga o mas malalim pang baho ang mailalantad? I-comment nyo sa baba at huwag kalimutan i-like at share